Karaniwang nabubuhay ng 18 hanggang 20 taon at maaaring umabot ang timbang sa 800 kilo sa kanilang pagtanda. Itim naman ang karaniwang kulay ng kanilang balat habang mabuhok ang kanilang ulo at ang dulo ng kanilang buntot. Ito ang kalabaw, ang Asian Water Buffalo. Karaniwang matatagpuan ang kalabaw sa Pilipinas, Guam at pati na rin sa iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya. Itinuturing na pambansang hayop ng mga Pilipino ang kalabaw dahil sinasagisag nito ang sipag at tiyaga nating mga Pilipino. Madalas din inuugnay ang kalabaw sa mga magbubukid dahil ito ang hayop para sa pag-aararo at sa pagtutulak ng kariton na ginagamit ng mga magbubukid upang madala ang kanilang ani sa palengke. Tunay ngang isang paghahalintulad sa mga Pilipino ang katangi-tanging sipag at abilidad ng mga kalabaw. Ngunit, hindi lamang sa mga probinsya matatagpuan ang mga tulad ito. Sino nga ba ang mga kalabaw natin dito sa Maynila? Totoo bang karapat-dapat tayong ihalintulad sa minsan naging pambansang hayop ng Pilipinas? Ito po ang inyong lingkod, Januel Flores, para sa Road Script. Sinubukan ko maging isang kalabaw in the city ng isang araw. Paa, boses, pasensya at kakaunting salapi lamang ang puhunan. Sinubukan ko magtinda sa aming lugar. Ako'y naglalako maghapon, suksot pang butas na pantalon. Kahit saan kung saan ako paroroon. Paano nga ba tinitiis ang bawat apak sa ilalim ng araw? Dahil di pa man ako nakalalayo ay tila sumasakit na ang binti at paa ko. Paano nga ba ito tinitiis ng isang pedicab driver? Di tulad ng isang tricycle, ang pedicab ay di ginagamitan ng motor, kundi ito'y tulad ng ordinaryong bisikleta na ginagamitan ng paa, binti at tibay ng balanse. 18 taong gulang na si Jomar at 2 taon nang nagpe-pedicab. Nag-umpisa ako mag-pedicab nung once na maghiwalay yung parents ko eh. Actually, yung naghiwalay sila, wala kami makain ng nanay ko. Nag-isip ako ng pagkakakitaan. Ayoko naman magnakaw. Ayoko gumawa ng masama. Naisipan ko maghanap buhay ng mabigat. Doon ko naranasan mag-pedicab. Simula noong 2008, nag-umpisa na ako niyan hanggang ngayon. Hindi na ako nakapagtapos sa pag-aaral. Kumikita kami ng 200 sa araw, pangkain lang. Minsan naman, sumusobra, maabot ng 400. May pantabi na yun. May mga service pa kami mga pedicab na to. Siguro buwanan, kinsenas, katapusan. Sumasahod kami ng mga 1,000, tig-500 kinsenas, katapusan. Ayun ang pinapadala ko sa magulang ko. Pag matumal, wala talaga kami kinikita. Di naman kaliitan ang kinikita ni Jomar sa isang araw. Pero di sapat iyon upang pag-aralin ang kanyang sarili dahil siya mismo ang nagpapaaral sa kanyang 2 kapatid. Pangarap ko, kung sakasakaya nakapagtapos ako ng pag-aaral, gusto ko maging pulis. Mabawasan yung mga salo sa lipunan. Ganun. Napag-aaral ko yung mga kapatid ko mula grade 1 hanggang grade 6 na igapang ko yun. Tapos sa pag-pedicab lang. Hanggang ngayon, gagraduate na yung kapatid ko. Ayun ang inaasahan ko na tutulong sa amin. Tutulong sa amin mag-ahon sa hirap. Hindi naman natin hawak ang panahon eh. Panahon na palagay mo ngayon, mahirap ako. Once na mapagtapos ko yung mga kapatid ko, yan nakuha kasi siguro. Ayun ang tansya ko sa buhay ko. Makakatapos yun. Basta nandito pa ako nagpe-pedicab. Simikap na lang ako mag-pedicab. Kahit di na ako makapag-aral sa kanila. Pedicab drivers? Naku, sa totoo lang, ang laking sakit ng ulo sa amin yan. Sila nagiging cause ng traffic. Lalong-lalo na sa ganitong kalsada. Yan, ka-counterflow sila. Papasok sila sa lugar na maliliit. Kuminsan nagiging cause ng away. Sasabit sila sa sasakyan. Papasok sila sa bawal pasukan. Tatakbo sila sa mga lugar na nakikipagkarera sa mga kotse. Kadalasan talaga nagiging cause ng traffic. Naka-stop na sila ang tinatakbuhan nila. Gugo sila. Nababangga sila. Ang nangyayari, nagiging trabaho naming malaki. I-assist mo sila sa ospital. Paano yan? Kung nakasagi sila ng kotse, wala naman silang pambayad. Nung minsan, sinita ako ng isang judge. Bakit ko daw pinababayaan yung isang pedicab driver na tumakbo?
along the main thoroughfares na alam nating bawal. Anong magagawa ko? Wala tayong pinatutupad na mahigpit na batas regarding that. Para silang kabuti na ganyan sila, miyat-miya, dumadami, miyat-miya. Andiyan na sila sa kalsada, hindi naman natin yan mahuli. Wala silang license. So nagiging malaking problema para sa amin ng ganun. Sa edad na 89 ay siya pa rin ang inaasahan na magdala ng pagkain sa kanyang pamilya. Si Maria Giamson o mas kilala sa tawag na Aling Maring ay isa sa mga maituturing na literal na nagbabanat ng buto sa araw-araw. Hindi lang pipiyon sa kapit na tagal na. Saka sa tanin ng pera. Hindi ako nag-aanap buhay. Wala naman nag-aanap buhay sa amin. Ako lang. Yung anak ko naman may maasahan. Na-stroke kasi. Isang bahay din mag-trabaho. Marami na ginagawa. Sabi nga nung iba, matulog na lang daw ako. Naku, mayroong tutulog ka. Mamanasin ka pa. Hindi maiiwasang mapansin ang panginginig ng kanyang katawan at ang kanyang pagkakuba at marungis na pananamit ang nagsisilbing palatandaan ng kanyang 5 dekadang paghahanap buhay. Pag hindi ka panginis ngayon, walang ganun. Yung iba kaya walang ganun, mga tamad. Malalakas pa yung paghanap. Yan ang gaganyan mo. Alam mo, hindi naman natin sila masisisi kasi yun lang ang kaya nila. Wala silang pwede sigurong pasukang iba, walang tumanggap na iba. Kuminsan dyan may disable pa na talagang pinakikita na gusto nilang magtrabaho, kumita. Kaya lang sana lang, sumunod sila sa daloy ng sasakyan. Kung alam nilang stop, tumigil sila. Kung alam nilang bawal pumasok doon o makakasagabal sila sa traffic, sana sundin nila para hindi sila maging cause ng traffic. Taon nga ba ang basihan para huminto sa pagpupursiging umasenso o nasa pagkatao mo? Naglakad ako sa gitna ng matutuloy na sasakyan at maiingay na busina. Hindi ko maiwasang maisip ang panganib na dulot ng paulit-ulit na pagtawid sa ganitong klase ng kalsada. Paano kaya ang pakiramdam kung kaakibat ng iyong hanap buhay ang pakikipaglaro sa mga sasakyan na tila ba kahit anong oras ay pwede kang talunin? Ito si Manong Eddie, isang dating mekaniko na mas pinili na lang ang magtakatak kasabay ang mga nagmamadaling sasakyan sa kalsada. Naisipan ko kasing magtakatak gawa ng kulang na ang kinikita ko sa pagmimekano ko, gawa ng bihira na ang nagpapagawa. Dahil ang binubuhay kong pamilya 7 anak ko. Nag-aaral pa yung 4 sa ngayon. Kapos Ngayon, sa pagtatakatak ko sa kalye, kung minsan talagang delikado gawa ng sa mga mabibilis na sasakyan, ingat na nga lang para makalusot sa anumang panganib. Ngayon 50 taon ako ngayon. Iniisip ko nga kung paano pa sa susunod na panahon, kung kaya ko pang maghanap buhay, paano kung mahina na ako, iniisip ko rin kung paano na yung pamilya ko. Sa likod ng tapang na ipinapakita ni Mang Eddie sa kanyang pagkakalakal ay ang isang misyong hindi niya maaaring talikuran. Ang kanyang istorya ang nagpapatunay na hindi lahat ng laro ay madaling laruin. Pero yung mga ganyan, pinagsasabihan lang sila ng hangga't maaari, huwag silang magtinda for their own safety. Lalo na yung sasakay sa bus, bababa sila habang tumatakbo yung bus, sasabit sa jeep, minors na nagtitinda ng sampagita, parang piligroso sa kanila. Medyo mahina yung batas na pinatutupad regarding sa mga vendors sa kalsada kasi usually kapag ganyang mga ambulant vendors o yung mga naglalakad-lakad lang, hindi ganon kahigpit ang ipinatutupad ng MMDA kasi nagmo-mobilize sila, naglalakad sila, hindi katulad ng nakapix sa isang lugar. Yan talaga ang pinagbabawal. Bawal talaga magtinda
sa kalsada. Lalong-lalo na sa mga kalsadang tinatawag natin mga katulad ng South Super Highway, mga expressway. Bawal talaga yan kasi kung minsan na yan na nagiging cause ng pagka-delay ng biyahe o pagbagal ng daloy ng mga sasakyan. Inabutan na ako ng dilim sa aking paglalako sa lansangan. Hindi ko na maikakailang pagod sa aking katawan. Nakakawalang gana pala. Hindi ganoon kadali ang magbenta gamit ang iyong mga paa. Ito si Ogie, isang magbabalot. Baligtad ang araw para sa kanilang hanap buhay. Habang karamihan sa atin ay nagpapahinga na. Pagkagat ng dilim, siya namang simula ng paglalakbay ni Ogie. Lulutuin namin bago mag-alas 6. Tapos, pag naluto, kitinta na kami. Tapos, pag naubos naman, uwi na kami. Para pagkain namin, pangbili ng ulam, pangbili ng bigas, pangbaon yung araw-araw. Pag di man araw-araw, wala kami pagkain. Gusto ko sanang maging doktor, kasi lang mahirap kami. At saka tiga-benta lang po ako ng balot. Gusto ko lang pong makatulong sa magulang. Balot! Balot! Sa kabila ng madilim na anino ng kahirapan, patuloy pa rin siyang nangangarap. Actually, kung ako ang tatanungin mo, for their safety, sana hindi sila nasa kalsada. Kaya lang, sa hirap ng buhay, hindi na may iwasan na magtinda sila sa ganyan lugar. Siguro yun din ang kaya ng puhunan nila. Yung mga vendors na yan, sana kung ako masusunod, hindi sila sa kalsada nagtitinda, lalo na yung mga minors na kung minsan nagiging cause ng kaba namin na baka masagasaan sila, mahagip ng sasakyan, o kaya takbuhan ng binibilhan ng bumibili, lalo na kapag nag-go na yung stoplight. Ang sistema natin sa gobyerno, sana lang, mas palawigin pa yung batas regarding sa mga vendor. Kung gusto natin talagang ma-implement yan, tulungan natin sila. Bigyan natin sila ng, umpisa natin sa barangay. Barangay chairman ng mag-lecture, bigyan sila ng livelihood, na magiging mas safety sila, magiging mas malaki ang income nila. Kasi sa ganyan, barya na lang halos ang kinikita eh. Pag nadaanan pa sila ng mga pasaway na hindi nagbayad, tatakbuhan pa sila. Sana kung ako tatanungin mo, livelihood sa barangay. Baka sakaling yung barangay naman may pabot sa mayor through channel. Siguro naman may pondo naman tayo para dyan. Sa aking buong araw ng pagtitinda, natutunan kong hindi pala biro maging isang alipin ng lansangan sa buong araw. Ngayon, alam ko na kung bakit sa Kalabaw inihahalin tulad ang kasipagan. Dahil sa kabila ng pasan-pasan nilang bigat ay patuloy sila sa pag-usad. Tulad nila, hindi naging hadlang ang pagod at hirap upang kumita ng marangal. Patuloy sa pagbungkal ng lupa sa kabila ng dumi at kapal ng putik. Kulubot ang balat. Madumi ang paa. Matigas ang buhok. Di kaaya-aya ang amoy. At halos balot sa putik. Sila ang mga Kalabaw in the City. Ako'y naglalakad, naglalako maghapon. Suot